Inatake ng mga rebelding Houthi ang dalawang oil tanker ng Saudi Arabia sa Red Sea. 70 kilometro ang layo sa border ng Yemen sa magdamag ng Miyerkules oras sa Yemen. Ang nasabing mga barko ay ginamitan ng ilang ballistic missiles at drones batay sa kumpirmasyon ng tagapagsalita ng Houthi Armed Forces na si Yahya Saree. Ang inataking mga barko ay ang Insilia at Leila, pawang mga Saudi Royal Oil Tanker na kayang maglulan ng nasa 800,000 bariles ng langis. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى. Kasunod nito, 10 barko pa ang ipinagtabuyan ng mga rebelde alinsunod sa maritime blockade na kanilang idineklara sa Red Sea. Babala ng opisyal, kung hindi aalisin ng Saudi Arabia ang airspace at naval blockade nito laban sa Yemen, hindi rin nila babawiin ang idineklara nila. Dagdag nito, anumang agresyon ng Saudi at mga kaalyado nito ay gagantihan nila ng mas matinding pag-atake ang Saudi territory. Base sa ulat ng Saudi National Media, isang opisyal ng Saudi Transport General Authority ang kinumpirma na ligtas ang mga tripulante ng Insilia. Nagsasagawa na umano sila ng aksyon upang maisalba ang barko at maiwasan ng oil spill. Gayunman, wala pang ulat sa kalagayan naman ng mga crew sa barkong Leila. Ayon naman kay United States Department of State Secretary Mark Rubio, hindi na ito bagong aksyon ng Houthi dahil dati lang nagdulot ng problema ang grupo sa global shipping sa bahaging ito ng Middle East. Isinisisi nito sa Iran ang muling pagsiklap ng gyera sa Saudi Arabia at Yemen. Mariin-ani nila itong binabantayan. We're watching that closely, that situation. We've been engaged with the Saudis on a number of times over the last week in regards to that threat. It's not a new threat, but it's one that's manifested itself in the past. But at the gist of that issue is the fact that, again, Iran is in the middle of it. Talking about the troublemaker in the region, it's Iran. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.